Kaganitong summer, ito yung pinaka-importanting trabaho namin. Yung paggawa ng pugso, tawagin nila dito. Yan yung mga higaan ng kabayo, pagkain ng kabayo. So, siguro dito sa area na to, ang nagawa namin dito sa isang, ewan ko ilang hektarya to, mga 100 pirasong ganyan. Last year kasi mga nasa 100 plus 120. Ewan ko lang ngayon taon na to, pero parang mas marami ngayon. Ito, mga ganito, 100 pirasong ganyan. Pahinga muna tayo, sobrang init, tirik na tirik ang araw. Tignan mo yung ulap, wala nga ang ulap. Ayun pa, sa paligid, sa kabilang side, ayun, ang dami, di ba? Parang tuldok-tuldok na maliliit. Yeah. Inom muna tayong tubig, grabe. Na may langit, sobrang init, walang kaulap-ulap. Ito yung talagang sasabihin mo na ang Hokkaido, sala sa init, sala sa lamig. Pag summer, mainit din. Pero pagka malamig naman, sobrang lamig. January to February, March, end of March, grabe lamig niyan. Mga minus 10, minus 15. Pag malas-malas ka, umabot pa ng minus 20. After 5 minutes, balik na ulit ako dun sa bukid. Kasi kailangan naming yung mga lumilipad na damo, yung mga nawala sa linya, kailangan mong ibalik dun sa linya kung saan dinadampot ng truck. Ayan, padaan yung truck. Yeah. Para rorolyuhin naman na damo na malaki, tapos lalabas na yun na akala mo nanganganak ng damo yung makinarya. Ang galing talaga dito sa Japan eh. Kahit gaanong kalalawak na mga lupain dito, halos 2-3 tao lang kayang gawin ang trabaho dahil sa tulong ng mga traktora. Ay nako, sana magaganyan din sa Pilipinas ano. Patapos na kami rito, isang hilera na lang, makakauwi na rin. Pahinga lang ng konti, tapos mamalengke tayo para makagawa tayo ng masarap na hapunan. Bye! Magandang hapon pare, tapos na naman ang isang araw ng trabaho natin dito sa loob ng farm sa Hokkaido. Summer na ngayon dito sa Hokkaido, mainit sa labas. Medyo mas nakakapagod ang trabaho para mas makabawi ng konti. Nakatsyempo na naman tayo. 50% off na alimasag na natsyempohan natin kagabi. Kaya magluluto tayo ng creamy ginataang alimasag na may kalabasa. Alam mo pare, pagka ganitong summer dito sa Hokkaido, ito yung mga pagkakataon na sinasamantala ko kasi makakatsyempo ka nitong alimasag na ganito. Kasi pag winter, halos wala silang itinitindang ganyan. At pag summer, dito sa Hokkaido, ang mga gulay katulad ng kalabasa at ng mga siling berde, mura yan pare. Kasi pagka winter, ang hirap nila patubuin, kailangan ng mga greenhouse na laging merong 24 oras na heater, malakas sa gas, malaki ang production cost, kaya mahal ang gulay. Pero pagka ganitong summer pare, ang daldal ko na naman sobra. Mura ang mga gulay, kaya sinasamantala ko yan. Mga ingredients natin: kalabasa, sibuyas, siling berde, siling pula, para mas maanghang ng konti. Gata. Ang ginagamit kong bawang, dahil nga nandito tayo sa Japan para makatipid tayo ng oras, ay itong minced garlic na. Yung giling na, para hindi ka na maghihiwa. Kasi medyo mahal ang bawang dito. Isang pirasong ganyan, minsan nasa 80 yen, minsan nga 100 yen. So para makatipid, ginagamit ko yung mga nakabote katulad nitong luya na to. Pero yung sibuyas, marami naman tayo nabibili yan, tsaka mura, fresh na sibuyas. Pero yung luya at bawang natin, yung mga mince na ganito, para mas mabilis, save time, at save din sa pera. Okay pare, simulan na natin to. Mabilis lang to. Siguro mga 5 to 10 minutes. Let's go pare.
lang, pagka malapot-lapot na yung gata, gusto ko medyo mas malapot ng konti. Tapos, importante, titikman niyo yung salsa pare, yung sabaw. Dito mag-a-adjust ka na ng konti. Depende na sa'yo. Panlasa mo, paminta. Tapos kung kulang sa alat, patis na lang. Huwag nang alamang kasi hindi na pwedeng ihabol yung alamang dyan. Okay pare! Siyempre hindi pa pwede na walang patis na may sili. Kailangan natin na lalagyan. So paano? Tirahin na natin to. Baka matira pa ng iba to. Tikman natin sasa. Kalabasa. Ibang klase talaga yung lasa ng kalabasa ng Hokkaido. Hokkaido ang isa sa may pinakamatamis na kalabasa dito sa buong Japan. Game! Sarap yun. Ang init. Taba ng alimasag. Grabe naman. Tignan naman to. Ayun oh, may aligi oh. Taba. Ayan oh. Grabe oh, nalaglag pa. Tignan mo, aligi ayun oh. Sarap. Ilang araw ko ng ulam to. 8 piraso siguro, dalawa-dalawa lang kakainin ko. 4 na kain ko na yan. Magkano lang total na gastos ko dyan? Nabili ko yung alimasag na naka 50% off na mga halos 200 yen. So 200 yan, mga 80 pesos lang yung 4 na piraso, kalahating kilo. So dalawa siya, 1 kilo. So pumapatak siya siguro mga 170. Yung bili ko dun sa kalabasa, nakasale na rin. 20% off. 180 yen. Yung gata, 130 yen. Yung sili, 5 piraso, 150 yen. So, pumapatak, 2 sili lang nilagay ko na berde. 60 yen lang yan. Siguro, yung total nitong kinain ko, niluto ko, lahat-lahat. Siguro mga around 1,000 yen. 1,000 yen, 380 pesos. Japan to pre ah. Lagi ko naman sinasabi na kahit nasa Japan ka, makakakain ka na masarap na hindi masyadong pwedeng hindi masyadong masaktan yung bulsa mo. Diskarte lang sa pamamalengke, pagluluto, at yung timing ng pamamalengke. Katulad nga nitong mga to na dahil summer ngayon, medyo mura yung alimasag, mura din yung mga gulay na sahog. Kasi pag winter talaga halos dodoble yan. Wala na. Tulo na uhog. Sabi nga, pwede namang wala yung gatas tsaka yung butter. Okay na yan. Kaya lang, may tira akong kapirasong butter. Meron akong fresh milk dun. Tsaka yun nga, yung gata na ginamit natin, hindi naman fresh. So para lang makadagdag ng konting creaminess doon sa ating gata, kasi nga nasa lata, nagdagdag ako ng konting gata. At effective siya. Dalawa lang ha. Dalawa lang ha. 50 ka na. Tandaan mo. Mataas ang BP. Dalawa lang okay na to tol. Ano na kayo, hindi na ako makapagsalita. Sarap. Kung nandito ka sa Japan, lutuin mo na tol. Kung nasa Pilipinas ka, mas madaling magluto ng ganito. Ano? Para makapag-concentrate ako sa pagkain. Ganito na lang. Hanggang sa muli. Bye!